Paano mag-register sa Light Finance using your mobile phone? So, go to the link on the description box down below or go to their website and i-click nyo lang po itong registration button. And then, just enter the date of birth. Yan. Let's say, ito yung inyong birthday. And then, enter your email address and password. Tapos, i-click nyo lang po itong I have read and agree to the client's agreement. Once na nakapag-register na po kayo, just log into your account. You can log in via Google. After mag-login, you can switch to real account and demo account by clicking this button, itong menu. Meron dyan, activate demo trading. Pag pinindot mo yon, makikita mo dito sa taas, demo account na yung pwede mong i-trade. Kapag naman gusto mong i-switch sa real trading, click mo lang yan. Dito sa MetaTrader tab, pwede mong makita lahat ng accounts mo and you can open an account by clicking this button. Or, if you want to switch your trading account, yun yung gusto mong pag-tradean, just click set as main. Kapag nagpunta ka na po dito sa trade tab, upper left corner, makikita mo na yan, ito, may open trade. Kapag gusto mo mag-trade sa demo account, just click activate demo. And then, dito ulit sa MetaTrader tab, makikita mo lahat ng mga demo accounts na naka-activate sa'yo. So, you can trade this account sa iyong MetaTrader app. Ito yung MetaTrader app. Or, you can trade mismo dito sa inyong browser. Hindi mo na kailangan mag-login sa MetaTrader app. So, I'll show you how to open an account here. Just click that button. Hanapin mo MT5 Classic, Cent, or ECN. So, Classic. Ito yung default leverage. And then, open demo account. Ayan, naka-sign up na tayo. Merong sinend sa email natin na nandun yung mga default password. Or you can just go back po dito sa ating account and then click nyo po yung setting. Tapos pindutin nyo yung trader's password para pwede nyong palitan. For example, pag napalitan nyo na yung password, pwede nyo na siyang i-login dito sa MetaTrader. Ayan, for example, go to your MetaTrader app, just click the plus button, and then hanapin nyo yung broker. Punta tayo sa demo. And then, ito yung account. Copy lang natin yan. Login na tayo at makikita nyo dito merong demo na banner. Ibig sabihin yan yung demo account. Kapag walang banner, yan yung real account. Makikita nyo dito, wala pa siyang fund. Balik tayo dito sa Light Finance. I-activate natin siya as main. Sabihin niya yung main trading account natin. Diyan tayo mag-execute ng trade. Kapag naman naka-main na siya, balik po tayo dito sa trade. Makikita nyo po dito, walang fund. Zero. Just click this dollar icon and then you can deposit virtual money. Hindi totoong pera. Let's say we want to try trading using 1,000 USD. So, ilagay nyo lang po yan dyan. And then, click continue. After that, dapat lumabas na dito yung fund. Refresh nyo lang yung page. Wala pa. Continue. Ba't wala? Ayun, na-late lang. Kaya tuloy ang lumabas is 11,000 USD kasi kanina naglagay tayo ng 1,000 tapos 10,000. Ngayon, if you want to start trading na dito sa ating trade tab, just click on the currency or asset that you want to trade. For example, you want to trade the gold. Ang symbol niyan is XAUUSD. Click nyo lang po yan and then mariredirect kayo sa chart. Dito may makikita kayong mga time frame. Yan yung mga pwede nyong silipin.
pwede nyo silipin para ma-check nyo kung ano na nga ba ang market structure, ano na bang nangyayari sa kanya. Is it uptrend or downtrend? So, maganda, i-check nyo muna yung higher time frame first. So, kapag pinindot nyo po itong daily, yan yung nangyayari sa presyo sa loob ng isang araw. Isang kandila, yan yung movement ng asset within the day. So, ibig sabihin yan, itong kandila na to, it's a bearish candle. Yung open price kanina, pagbukas ng market nitong araw na to is mas mababa na yung presyo ng gold ngayon. Makikita nyo naman yung galawan na mas mabilis sa lower time frame kagaya ng 1 minute time frame. Makikita nyo na kada 1 minute, 'di ba, nandito sa right side, makikita nyo may timer. Kada 1 minute, mag-create siya ng panibagong candle. Ganon din naman kapag 5 minute time frame. Every 5 minutes naman yung paggawa niya ng candle. So, let's say dito, pag nag-close yan above ng open price, ang open price is nandito sa baba. Pag nag-close yan, magiging green siya. So, ito, ayan, nag-open siya ng new price around this area. But since bumababa yung presyo, nagiging red siya. Pero kapag tumaas po siya doon sa open price, which is around this area, yung 4263, pag yung price is tumaas doon, magiging green po siya. Pero ngayon, right na bumabagsak po siya, kaya nagiging red candle. So, that is called bearish candle. Sa M1 time frame, it is bearish, or actually, it is ranging. Yeah, this is the support level, this is a resistance level. Right now, bearish yung order flow na nangyayari sa gold. But overall, pag tinignan nyo po yung higher time frame, you can see, yan, kapag po minove nyo to up and down, may kita nyo yung nangyari, price action. Talagang si gold, pataas ng pataas lang yan. Yung mga nangyayaring short pullbacks, yan po is, ang tawag dyan, correction. Parang, kailangan syempre maging balance. Mapagbigyan naman yung mga sellers, hindi laging puro uptrend. And then, dito sa baba, ito yung tinatawag na indicator. You can check yung mga indicators. Pwede nyo siyang i-customize. Pwede ka maglagay ng pwede ka maglagay ng stochastics. So, wait lang. I'll discuss to you about the indicators sa separate video kasi marami yan eh. Okay, so pag gusto natin mag-place ng trade, just click this, open a trade. Pwedeng at the price. Pag sinabing at the price, kung saan mo gustong bumili. Let's say, gusto natin pag bumagsak yung presyo ng 4250. Magbabay tayo ng 0.01 lot size. Pag sinabing 0.01 lot size, guys, ibig sabihin nun, bumili ka ng 1,000 units of currency. Kapag naman lot size 1.00, bumili ka ng 100,000 units of currency. Yan yung posisyon na meron ka. Yan yung, kumbaga sa stocks, yan yung shares mo. Meron kang units of currency. But here, hindi naman talaga totoo may $100,000 ka. Position mo lang siya. And if you are trading lot size 1, ang opportunity dyan sa'yo is mabilis kang pwedeng kumita or matalo. Kasi kada 1 pip, pag sinabing pip, yun yung unit of movement ng currency. So, sa gold, 1 pip is kapag gumalaw yung unang decimal po. Unang decimal. So, for example, from ang price is 4251, bumaba ng 4250, that is 10 pips. Kasi, ang
Ayan, wait lang. Para makita nyo dito, ma-visualize. So, for example, bumili ka ng 4251 at ang stop loss mo is pag bumagsak siya, naging 4250. Meaning, gumalaw siya ng hindi pala, 52. Gumalaw siya ng 10 pips. Okay, 10 pips kasi kasama yung first decimal. Yung second decimal, ang tawag doon, points or pipet. So, ang movement niya is 100 points or 10 pips. Wag mali to. Basta ang ginawa ko lang is yung tong 20 na to, 2.0, minus ko siya sa 1.0. So, ang sagot is 1.00. Medyo gets niyo ba yun? Basta, bawat movement netong first decimal, ayan, yung first decimal na yan, pwede kang kumita ng $10 per pip. So, ito ang isang pip. Yan ang 1 pip. $10 ang pwede mong kitain. Kapag naman po sa TP, ayan, $10 ang pwede mong kitain. Ito naman, $10 ang pwede mong matalo kapag nag-move siya ng isang decimal. Ngayon, pag nag-move siya ng 2 decimal, magkano ang talo mo? Magiging 20. Kapag naman ito, nag-move ng 30, naging 0.30 siya, 4251.30. Anong mangyayari? Kikita ka daw ng $30. Kapag lot size 1. So, paano kapag ang movement niya ay ganito? Whole number. Let's say buy, para hindi nakakalto tayo sa buy. Gusto natin yung presyo ay tumaas. What if tumaas yung presyo ng 1, kumbaga piso? Tumaas ng 1 whole number. Ito naman bumaba ng 1 whole number. Ayan. Kapag daw po bumaba ng 1.00, yan, from this price, naging 4253, yan, minus natin itong entry price dito sa close price. Ang possible na loss daw natin is 100. Pag naman po tumaas yung presyo ng from 4254 naging 4255, tayo ay kikita ng $100. So, kung may maliit kang capital, kahit $1,000 lang ang fund mo, you can place an order here na lot size 1 because of leverage. Ngayon, we don't recommend na you risk this kind of amount kung maliit lang ang capital mo. That's why, ang next step is you need to learn how to compute the proper lot size. So, sometimes, lalo na sa gold, ang galawan yan is ganito eh. Yan, 10 pips. So, sa 10 pips daw, ang pwede mong matalo kapag lot size 1 is 1,000 USD. Ang panalo or ang talo, 1,000 USD. Ang laki niyan. So, not recommended, ano? Paano kapag yung pinaka-small na lot size ang ilalagay natin? At nag-move siya ng 10 pips. Negative 10 pips. Kapag ang nangyari is from 4254 naging 4264, tayo po ay pwedeng kumita ng $10. Kapag naman nag-move from 4254 at naging
4244, tayo raw po ay pwedeng matalo ng 10 USD. Ngayon, kung 100 yung fund mo, tingin mo, is it okay mag-trade ng 0.01? Are you okay of losing 10% of your fund? Syempre, hindi, ang laki niyan. That's not recommended. Kasi, 10% na yan ng capital mo. Pero kapag kunwari, ang risk mo is dapat 1 or 2% of your capital, ang mangyayari dyan, maliit lang ang iyong stop loss. Maliit lang ang iyong stop loss. Tingnan mo ha. Wait lang. Ang mangyayari niyan, kapag daw yung presyo ay from 4254 naging 4252, matatalo ka ng $2 lang. $2. Kahit ang movement niya is 20 pips. $2. Pag ginawa mo naman 0.10, matatalo mo daw $20. Ngayon, anong gagawin natin para malaman natin ano yung proper lot size na ilalagay natin dito based on our SL pips? This is how you do it. So, punta tayo sa bbpips.com calculator. Meron dyan position size calculator. So, dito merong account balance. Type nyo kung magkano yung capital mo, magkano yung risk mo per trade, at magkano yung stop loss pips mo. Sorry, it's not magkano. Ilan ang stop loss pips mo. And then select the pair. Yung Euro USD, yung Gold, yung Forex pairs, except sa mga JPY pairs, ang niyan, galawan niyan. Ang pip value niyan is $10 kada pip. So, now, next step is to calculate ang ating lot size. Sabi po dito, if ang stop loss mo is 100 pips, then you can trade 0.01 lot. Yan yung ilalagay mo sa iyong fund. Para pag natalo ka, 10 USD lang. Kasi, ang risk mo is 1%. Paano naman pag high risk taker ka, gusto mo 5%, which is $50. Then, you can trade 0.05. It means you have a 5,000 units of currency. Ngayon, paano kapag ang stop loss mo 20 lang? Scalping ka lang, or kaya 5 lang. You can calculate your lot size. Yan. It means you can trade position size na 20,000 or 0.2 lot. Kita nyo ba to? 0.2 lot. So, yung position size pwedeng magbago-bago. It depends sa inyong stop loss pips. Minsan, malaki yung stop loss pips. Minsan, maliit. Depende sa currency pair na tinetrade mo. Pag gold ang tinetrade mo, usually, malakihan ng niyan, stop loss pips. Malaki kasi ang galawan sa gold compared to pairs like Euro USD. So, ayun, dapat maunawaan mo kung ilan ang pips base sa stop loss na sinet up mo. Or, dito sa chart, yan, actually po pwede mong i-trade by plotting yung position mo. Magkakaroon ka na ng idea. Let's say, gusto mo mag-sell rito sa tuktok. Kapag na-touch niya yung moving average na 200 sa M5, scalping ka lang. SL mo is above the previous high. And then, TP mo is dito sa baba. Dito po is naka-compute na magkano yung pwede mo kitain at talo by just dragging this cursor. And dito po makikita ninyo kung ilang points or pips yung ginalaw.
So, dito po, sabi niya, yung TP mo, TP pips is 6,942 points or 694 pips. Disregard nyo po yung last digit. Okay, dito naman po, ang SL pips mo daw ay 404 pips or 4,040 points or pipettes. Yang points na yan, ang other term dyan ay pipettes. Pero sa Forex, usually, pips yung tawagan natin. Okay? So, kapag tingin mo, masyado yung malaki. Base sa capital mo, 100 lang yung fund mo. Pero, yung na-analyze mo sa chart is ganyan, $40. So, usually, ang mga trader, pinipilit nilang babaan yung stop loss. Let's say, dito lang. Naku, hindi pa rin kasya kasi yung fund ko, 100 lang. Itatighten ko nga. Gusto ko, ang palo ko lang, 5 USD. So, ang gagawin, very tight yung SL. Kunwari, ganyan. Very tight yung SL. Kaya lang, ang risk naman po pag ganun is, sometimes, nahihit muna yung SL bago na pupunta sa tamang trend. Let's say, kunwari dito, nag-sell ka around this area. Kunwari dito, sa point na to, dito ka nag-sell. Tama naman yung analysis mo. However, since nilagay mo yung SL mo just around this area para 100 pips. Napansin niyo po, 100 pips yung distance niya. 100 pips or 1,006 points. Ito yung ginalaw ng Forex. Kung nakapag-sell ka around this area, and then, na-liquidate yung fund mo because na stop loss ka kasi masyadong tight ang iyong SL. Tama sana ang analysis mo, kaya lang, hindi mo muna nahintay magkaroon ng liquidity grab or SL hunt. Kung ang SL mo is, binigyan mo siya ng room to move para makahinga, ang magandang scenario sana is ang SL mo around this area or this area. Pero yun nga lang, ang laki ng SL pips. So, ang suggestion ko pag ganyan, you can use a you can use a cent account type para mas conservative ang lot size nyo. Or, I suggest, if you're just new, try trading Forex pairs like Euro USD. Dito kasi kahit sa higher time frame ka mag-analyze, tingnan nyo po to. Let's say, gusto mong bumili pag bumagsak yung presyo dito at ang SL mo dito. Tingnan mo, ano lang yan? 27 pips. 16 pips, 15 pips. Tapos, tipo mo dito ulit sa taas. That's 155 pips. So, dito, pwede ka maglagay ng mas malaking lot size. Nako-compute siya. Yan, kanwari, 0.1. SL mo dito, TP mo dito. Ang tawag dyan, pending order. So, if you are okay sa $30 na loss, then you can trade 0.10. Kapag ayaw mo naman, mano-manuhin mo na lang. Kung ayaw gumamit ng calculator, pwedeng ganyan. Okay, balik tayo. Nawala eh. So, let's say, magbabay ka dyan. Dito yung TP mo. Or dito lang. Meaning, nag-risk ka ng $5 to gain $12 or $10. Kung gusto mo mag-buy, kunwari ngayon, buy na tayo ngayon. Pagbalik dito sa pinakadulo nitong candle na yan, SL mo dito, tas TP mo around here, click mo yung arrow, yan, na-place na yung trade mo. Kapag naman gusto mo mag-scalping, ayaw mo ng pending order, gusto mo mag-trade ngayon, click nyo po ito. Meron dito space to write yung SL. Ang merong space dito to write your lot size. Yang
0.01 ang pinakamababang lot size na pwede mong ilagay. If you want to buy now, click nyo buy. Ay, by the way, ano nyo po to? I-accept. Click nyo buy. Kung gusto nyo mag-sell, click nyo sell. Alam nyo ba na pwede ka mag-place ng order ng sabay? So, ang isang 0.01 lot is katumbas ng para kang merong 1,000 units of currency. So, makikita nyo dito, sabayan gumagalaw. Kapag kumikita ka sa sell, syempre, dahil ang tawag dito is hedging, syempre dahil naka-open opposite side, hindi ito gagalaw. Kasi nga, the more na kumikita ka sa sell, natatalo ka naman sa buy. Ang tawag dyan, hedging. Pero ginagamit rin yan ng mga institutional traders. Kaya pa ba? Okay. So, kunwari, gusto mo naman mag-close ng trade, hold mo lang yan, press, hold, and then close position. Pag gusto mo na i-close now. Pag naman gusto mo mag-set ng SL at TP, kung hindi mo siya na-set kanina, just tap itong line, pindutin mo tong TP, just drag it. For example, gusto mo TP dyan sa may blue line na yan, yung moving average. At ang SL mo is just below this candle. Then, you can now press yung arrow button. Kapag gusto mong i-move yung stop loss, pwedeng ganyan, drag mo lang, then click OK. So, yan, nagpa-profit na siya ng 0.01. Mabagal lang ang galawan sa euro. Kaya ang ginagawa ng mga traders ng mga currency pair, they use a bigger lot size. Ayan. Let's say, nag-trade tayo ng bigger lot size, no? Kunwari, 0.10 sell. Makita niyo yung galaw dito. Oops, sorry. Makita niyo, mas mabilis yung galaw, yung kita tsaka talo. Gagalaw yan ng tig 10 $10. Ayun. So, kapag naglagay kayo dyan ng 0.10, pinindot mo tong SL, nilagay mo po dyan or above dito sa candle na yan, makikita nyo na matatalo ka daw po ng 9.9 USD. Kapag ang SL mo ang TP mo naman is dapat at least doble or kaparehas ng iyong ni-risk. So, if you risk $10, syempre kita mo around $10. Or better, doble, 20. Para every time na nananalo ka, mas madali niya ma-cover up yung losses mo. So, ayun lang. And then, dito naman po makikita yung trade history. Okay? Ganon. And then, nakikita nyo po tong space between the red and the green price. Yan ang tinatawag na spread. Diyan kasi kumikita yung broker. So, hindi niya tayo kinakaltasan ng commission per trade. Yan, walang kaltas dyan sa classic or standard or cent account. But, once na mag-place kasi tayo ng order, say, kunwari, nag-buy tayo now. Matik, tignan nyo, negative agad. Diba? Kasi, kumbaga yan na yung charge ni broker sa'yo. Yan yung way of, getting money from you. Like, kumbaga sa bangko, nakabili ka at 55 pesos ng $1. Pero pag naisipan mo ibalik na, bibili nila yan sa'yo ng 54 pesos. Parang ganun. So, that's how we trade po dito sa ating phone. Ayun. Kapag gusto mo siya, kunwari, i-close, press mo lang yan. Close. Tapos ito,
Ayan, at risk siya. Hanggat hindi nahihit po yung sinet mong stop loss, hindi yan magko-close. Ito naman yung TP. Pero, kapag naman hindi ka nag-set ng stop loss, kasi sabi mo, ay, babalik din yan. Ingat lang guys, kasi po pwedeng masunugan yung account mo kapag hindi ka marunong mag-compute ng proper lot size. So, ayun lang guys. Thank you for watching this video. Sana may natutunan sila. And by the way, ito nga pala, bago ko to i-end, pag magta-trade kayo, you can use indicator. By the way, ang tawag dito sa baba is stochastics indicator. Clear nga natin muna to para malinis ang chart. Kunwari dyan ng tipo mo dito, SL mo. Oha. So, sa trading, dapat mas malaki yung profit mo, target profit mo, kaysa sa risk mo. Anong purpose ng mga indicators na to? This is to help you identify if the price is overbought or oversold. Kapag po ang price is above 80, it means it is overbought. Meaning, may chance na bumagsak yung presyo kagaya nito. Overbought na siya. So, after na ma-overbought, the price went down. Ngayon, nandito na siya sa baba. Pag below 30, it means the price is oversold. Sobrang dami ng sellers. And if that happens, malaki ang chance na mag-reverse po muna. Pero pwedeng pullback lang yun, just like this. Nahit na niya yung 20, yan, 20 level. Umangat siya kaunti. Pero since talagang downtrend, yung ano niya, yung trend niya, nagtuloy-tuloy po yung pagbagsak. Okay? So, ngayon, another trading strategy is this one. Nakakakita tayo ngayon na malapit na mag-crossover si moving average, yung blue line, papunta dun sa yellow line. Ano ba yung blue line at yellow line na yan? So, etong yellow line, 200 MA yan, or 200 moving average. Ito naman, yung blue, 50 moving average. At itong red is 10 moving average. Pwedeng gawin natin 20 na lang. Ibig sabihin yan, yan yung movement ng presyo within the specific period. So, for example, 200 moving average, yan yung ginalaw niya within 200 period. So, if the price is below the 200 moving average, meaning it is in a downtrend. Kapag naman ang presyo, yung candlesticks na yan, is above the moving average, then, it is uptrend. So, the indicators helps us na malaman kung pataas ba or pababa yung market. So, if it is in a downtrend, just like what we can see right now, then it is not recommended to place a buy order. Kasi nga, nalaman natin na downtrend sa higher time frame, sa H1 time frame. Kaya pag bababa ka sa lower time frame, which is ito M1 or M15, ayan, huwag kang mag-buy. Maghanap ka na opportunity. Perhaps, place a sell order here, SL dito, at TP mo dito. Yan, another setup na siya. As hintayin mo na lang siyang umakyat. Kapag na-place nyo na po yung setup nyo here, with a simple strategy na using yung moving average, yan, we want the price to go back dito sa resistance level and then set yung SL above the resistance or yung highest price. Pwede natin siya iwan. Hindi matitrigger yung entry natin yan unless umakit yung presyo doon. If not, edi wala. Ganon. Gets nyo ba guys? If you want to add more indicator, nandito siya.
So, how to add an indicator sa inyong chart. How to add an indicator sa inyong chart. Close na muna natin to. Para malinis. How to add an indicator sa ating chart. I think mahaba na tong video natin, no? Maybe I'll just create a separate video about that. So, see you on my next video about how to add indicators in your mobile phone.